Ikatlo ng Agosto 2008. Isang lalaki ang nakahandusay sa nyebe sa K2. Bulag na siya dahil sa nyebe at halos di na makita ang sariling mga kamay. Iniwan na siya ng kanyang mga kasama at nayon ay lubos na siyang nag-iisa, ganap na naligaw ng landas at naipit sa maling bahagi ng pinakamapanganib na bundok sa mundo. 2 buong gabi na siyang nagpalipas sa labas sa nagyayelong death zone. Walang ice axe, walang tubig, walang guwantes. Lahat ng nakakakilala sa K2 ay nakasundo. Patay na ang taong ito. At nakarating na ang balita sa kanyang asawa sa kanilang bahay kasama ang kanilang 9 na buwang gulang na anak na lalaki. Pero makalipas ang ilang oras, may magaganap na taliwas sa prinsipyo ng high altitude na medisina, isang bagay na halos di ka paniwala. Walang doktor, walang umakyat, at walang siyentipiko ang makakapagpagpaliwanag nito. Ito ang kamanghamanghang kwento ni Wilco Van Rooyen. Maligayang pagdating sa extreme. Kung tiningnan mo ang base camp ng K2 noong huling linggo ng Hulyo, 2008, makikita mo ang napakaraming tent na iisipin mong inilipat ang Woodstock sa Pakistan. Olandes, Koreano, Norwego, Serbiano, Italiano, Amerikano. Mga tent, siksikan sa isang bahagi ng glacier sa paanan ng parehong bundok, nakatingala at halos 2 buwan na naghihintay ng iisang bagay. Napakahirap ng buong climbing season noong taon na yon para sa mga umaakyat. Dahil sa sunod-sunod na bagyo nitong mga linggo, walang nakaakyat ng sapat kataas sa bundok para mailagay ang mahalagang safety rope papuntang tuktok. Parang naging bihag ang mga umaakyat sa tent. Inuubos ang konting pagkain, unti-unting nauubos ang lakas nila at nagiging desperado. Sa dulo ng Hulyo, ibinigay ng mga tagapagtaya ng panahon ang matagal nang ipinagdarasal ng lahat. Ang high pressure system ay papunta na sa K2 at sa loob ng 2 o 3 araw, hihina ang hangin kaya maaari nang subukan marating ang tuktok. Ang unang araw ng Agosto, lalo na, ay magiging perpektong araw para sa pag-akyat sa tuktok. At dahil lahat ay naipit doon ng ilang linggo, bawat ekspedisyon sa glacier na iyon ay sabay-sabay na susubok marating ang tuktok. Iyon ay mahigit 30 na umaakyat na nagpaplanong magsiksikan sa pinakamapanganib na bundok sa mundo sa parehong araw. Hindi mo kailangan maging siyentipiko para makita kung paano ito mauwi sa hindi ka nais-nais na sitwasyon. At nangyari nga. Isa sa mga naghahanda para sa pag-akyat ay ang 40 anyos na Dutch mountaineer na si Wilco Van Rooyen. Si Wilco, isang Dutch alpinist, ang namumuno sa Dutch K2 team at naroon para tapusin ang isang hindi pa tapos na laban. Dahil sa loob ng 13 taon, nagtatagisan na sina K2 at Wilco Van Rooyen at palaging nananalo si K2. Noong 1995, habang umaakyat si Wilco sa pagitan ng kampo 1 at 2 sa bundok na ito, isang tipak ng bato ang biglang bumagsak at tumama sa kanyang muka at balikat. Nabasag ang cheekbone niya at nabali ang braso, kaya lumusot ang buto sa balat. Nawalan siya ng 1.5 litro ng dugo sa bundok at naghintay ng 5 araw sa base camp para sa rescue helicopter. Pagkatapos mga 11 taon ang lumipas, noong 2006 bumalik siya, tumayo sa parehong dalisdis at habang paakyat muli, may nalaglag na bato mula sa itaas niya at napunta siya ulit sa ospital sa ikalawang pagkakataon. Ngayon, karamihan sa tao ay ituturing yon na isang palatandaan. Sabi ni Wilco, alam mo ba? Baka sa ikatlong subok, suwertehin na siya. Kaya noong 2008, iniwan niya si Helene at ang 9 na buwang anak sa Holland at bumalik sa K2 para tapusin ang madilim na yugto ng buhay niya. Kasama niya sa paglalakbay ang pinakamalapit niyang kaibigan at kapartner sa pag-akyat na si Kees Van de Gevel. Si Kees ang tumulong kay Wilco makaligtas sa bundok noong 1975. Ang 20 taon nilang pag-akyat ay nagpatibay ng ugnayang higit pa sa pagkakaibigan. Sa bundok, nagbabantayan sila para sa isa't isa. Kung hindi na kayang magpatuloy ng isa, ang isa naman ang nauna. At pagkatapos, naroon si Gerard McDonald, isang 37 taong gulang na Irish na inhinyero na nais ding makabawi sa K2. Na-ospital na si Jer dahil sa pagbagsak ng bato sa parehong ekspedisyon noong 2006 kasama si Wilco sa K2. Pareho silang bumalik sa bundok na may parehong pangarap marating ang tuktok anuman mangyari. 3 lalaki na gustong tapusin ang laban nila sa K2 kasama ang isang Nepalese na Sherpa na si Pemba Jaltse, isa sa pinakamagaling na high altitude climber na buhay pa ngayon. Matapos ang hating gabi ng Agosto, 2008, sina Wilco, Kees,
Pemba, JER at mga 30 pang ibang climber mula sa bawat ekspedisyon sa glacier na iyon ay nagsuot ng kanilang crampons at nagsimulang umakyat sa dilim patungo sa tuktok ng K2. Sa unang ilang oras, halos tahimik ang bundok. Tanging tunog lang ng crampons na kumakagat sa yelo, ang ritmo ng hirap na paghinga at paminsan-minsang langit-ningit ng lubid. Ang headlamp ay naglalabas ng manipis na sinag sa itim na nyebe. Sa taas at dilim, lumiit ang mundo sa yelong nasa ilalim ng iyong mga paa. Hindi mo iniisip ang tuktok. Wala kang iniisip, gumagalaw ka lang. Grabe ang lamig nung oras na yon. Yung lamig na pumapasok sa bota mo at unti-unting nilalamig ang mga daliri ng paa, tapos bawat hinga mo parang lumulunok ka ng bubog. Pero lahat ng umakyat sa bundok nung umaga ay sumailalim sa ilang buwang pagsasanay para rito. Handa na sila. Gumagalaw na sila. Pagsapit ng madaling araw, ilang oras nang umaakyat sina Wilco at ang iba pang mga umaakyat. Sa bandang unahan, sa taas na 27,200 talampakan habang unti-unti nang lumiliwanag, nakita nila na bumabagal ang ibang mga umaakyat, humihinto sa isang partikular na lugar na hindi pa nila maintindihan kung bakit. Doon nagsimulang magkaproblema ang lahat na parang sunod-sunod ang pagbagsak ng mga domino. Ang tangkang marating ang tuktok ng bundok na K2 ay isang organisadong operasyon na umaasa sa mga nakapirming lubid para sa mga umaakyat. Kapag walang nakapirming lubid, ibig sabihin walang mararating na tuktok. Para sa K2 lalo na, mayroong sobrang tarek na 60 degree na makitid na daan ng purong asul na yelo na tinatawag na bottleneck. Matindi ang tarik at dulas nito, kaya kailangan mong umasa sa dalawang pangharap na metal na tinik ng crampons at sa isang nakapirming lubid pangkaligtasan para maiyahon ang katawan mo pataas. At nakabitin mismo sa ibabaw ng bahaging yon ay ang napakalaking ice serap, parang chandelier na gawa sa malalaking tipak ng yelo na kasinlaki ng mga gusali. Ang serak na ito ay palaging umuungol, gumagalaw at nababasag. Kapag nangyari yon, malalaking tipak ng yelo na kasinlaki ng bahay ay biglang napuputol at bumabagsak sa bottleneck ng walang babala. Sa pag-akyat sa bottleneck, para kang nasa ilalim ng nakabitin na guillotine. Ang tanging paraan para mabuhay ay umakyat dito ng mabilis hanggat kaya. Ngunit may malaking problema nung umagang yon. Hindi pa ayos ang mga lubid sa bottleneck. Ang plano ay paunang aalis ang grupo ng high altitude porter ilang oras bago ang iba mauuna sa pangunahing grupo at mag-aayos ng safety rope sa pinaka-critical na ruta para makadaan ng ligtas sina Wilco at iba pa sa bottleneck. Pero hindi dumating ang porter na mag-uugnay sana sa operasyon. Si Shaheen Baig ay kinailangang bumalik dahil sa altitude sickness. Si Shaheen ang pinakamay karanasang porter sa buong ekspedisyon at siya lang ang tanging tao sa lahat ng support staff na dati nang nakatayo sa tuktok ng K2. Alam niya kung saan ilagay ang mga lubid at siya rin ang sinusunod ng ibang porter. Kung wala siya, sinubukan ng ibang porter pero hindi sapat ang kanilang nagawa. Naglalagay sila ng mga lubid sa mas mababa at mas madaling bahagi ng bundok sa ibaba ng bottleneck kung saan banyayat ang dalisdis at hindi naman talaga kailangan ang mga lubid. At pagdating nila mismo sa bottleneck, naubos na ang lahat ng piraso ng lubid na dala nila. Dahil dito, nagsiksikan ang mga umaakyat sa bottleneck, nakatayo at nag-iisip kung paano makakadaan habang tumatakbo na ang oras na hindi nila pwedeng balewalain. Para maitama ang mali, kinailangang gumawa ng napakadelikadong hakbang ang mga umaakyat. Kinailangan nilang gumalik, kalasin ang mga lubid mula sa mas mababang bahagi, hilahin ang mga ito pataas at muling itali ang mga ito. Isa itong bangungot sa pagplano, mawawala sa kanila ang mahahalaga at hindi na mapapalitang mga oras dahil sa K2 merong isang ganap at hindi mapag-uusapang batas ng kaligtasan. Kung di ka pa sa tuktok pag 2:00 ng hapon, babalik ka na at bababa. Ang dahilan ay simple lang. Kung mararating mo ang tuktok sa bandang huling hapon, kailangan mong bumaba ng K2 sa dilim at halos humihingi ka na ng kapahamakan. Alam ito ni Wilco. Naipit siya mismo sa paanan ng bottleneck sa pinakaunahan ng siksikan at galit na galit siya. Bilang leader ng ekspedisyong Olandes, tinangka niyang ayusin ang kaguluhan sa pamamagitan ng pagsigaw ng mga utos, ngunit walang nangyari. May mga Koreano, Serb, Italiano at mga Olandes na umakyat, lahat ay naguguluhan sa lalaking sumisigaw sa taas na 27,000 talampakan. Parang lokal na Torre ng Babel ang sitwasyon. Habang naipit si Wilco, kumilos sina Kos at Pemba. Bumaba ulit sila sa mga dalisdis,
tinanggal ang walang silbing lubid, hinila ulit ang mga lubid paakyat sa bottleneck at naglagay ng mga angkor sa 60 degree na yelo. Ilang oras na matinding hirap at pagod sa death zone ang tiniis para madaanan ang ruta. Nang mailagay ang mga lubid at nagsimulang dumaan ang mga umaakyat sa bottleneck, lampas 2:00 na ng hapon. Pero bawat isa sa mga umaakyat sa bundok na yon ay nagpatuloy pa rin sa pag-akyat. Dahil ano pa nga ba ang magagawa mo? Kung naghintay ka ng 2 buwan, 60 araw para sa pagkakataong ito, lumipad sa kabilang panig ng mundo, naglakad ng 1 linggo sa Karakoram at nalampasan ang maraming bagyo at masamang panahon. Kita mo na ang tuktok sa unang pagkakataon matapos ang ilang araw. Walang ibang sumusuko. Walang ibang bumabalik. Sa sandaling yon, sa taas at pagkahumaling na dumadaloy sa iyong ugat, 2:00 ng hapon. Ang patakaran ay nagsisimulang maramdaman na hindi na ito lohika, kundi para mungkahi lang ng isang tao sa antas ng dagat na hindi naman naiintindihan kung ano ang dinaanan para makarating dito. Kaya si Wilco at iba pa ay patuloy na umakyat kahit pagod na siya. Naubos niya ang napakaraming lakas sa pagsubok na kontrolin ang magulong, nagyayilong karamihan at napilitan siyang gumapang ng mabagal habang ang iba ay mabilis na umaakyat, tinutulak siya sa gilid. 3:00 at 4:00 ng hapon. 5:00 hanggang 6:00 ng hapon. May ilang umaakyat na narating na ang tuktok pero si Wilco ay hindi pa man lang malapit. Hindi hanggang 7:00 ng gabi. 5 oras na lampas sa itinakdang oras ng pagbalik, dun lang sabay-sabay na tumayo sina Wilco van Rooyen, Kees van de Geffel at Pemba Jaltse sa tuktok ng K2 sa taas na 28,200 at 51 talampakan matapos ang 5 matitinding oras. Ang tuktok ng K2 sa ganong kataas ay hindi parang nasa ibabaw ka ng bundok, para kang nasa gilid ng langit. Literal makikikita ang kurbada ng mundo dito sa taas. Ang buong hanay ng Karakoram ay nakalatag sa ibaba mo, bundok pagkatapos ng bundok na unti-unting nawawala sa dilim, isang tanawin na halos wala pang tao sa mundo ang nakakita mula sa ganitong anggulo o taas. Tumayo si Wilco doon at naramdaman niyang naglaho ang 13 taon ng parusa sa isang iglap. Nandoon si Cass, nandoon si Pemba. Alam nilang para silang nakatayo sa bomba ang pwedeng sumabog kahit kailan. Mabilis na lumulubog ang araw. Sa taas na 28,000 talampakan, hindi ka uupo at siguradong hindi ka maghihintay. Ang manatili roon ng 30 minuto habang lumulubog ang araw ay parang hatol sa kamatayan. Kailangan nilang umalis agad. Habang sila'y naghahanda ng tumalikod at bumaba, isang huling tao ang lumitaw sa ibabaw ng gulod. Siya si Jer McDonald, pinilit niya ang kanyang katawan hanggang sa sukdulan para makahabol sa kanyang grupo at dumating siya eksakto na magsimulang maglaho ang huling liwanag ng Agosto 1. Habang niyayakap niya ang mga kasama, sa taas na 28,251 talampakan, tumulo ang luha sa kanyang muka. Siya ang kauna-unahang Iris na nakatayo sa tuktok ng K2 sa kasaysayan. Isang kahangahangang tagumpay ito. Nagpicture sila at tumawag sa mga mahal sa buhay gamit ang satellite phone. Tinawagan ni Jer ang kasintahan niyang si Annie. Tumingin si Wilco sa kurbada ng mundo at muling naramdaman ang kapayapaan matapos ang 13 taon. Pagkatapos ay tumingin sila pababa at sabay-sabay nilang naramdaman ang bigat ng kanilang sitwasyon. Takip silim na sa isa sa pinakadelikadong lugar sa mundo. Darating ang lubos na dilim sa loob ng wala pang 1 oras. Kailangan nang simulan agad ang pagbaba at kailangan itong maging perpekto. Walang ibang paraan kung gusto nilang mabuhay. Nagsimulang bumaba ang mga umaakyat sa dilim gamit ang kanilang mga headlamp na naglalabas ng manipis na liwanag sa kadiliman, sinusubukang bumaba ng mabilis at makadaan sa bottleneck. Pero sa dilim, pagkatapos ng hirap ng pag-akyat sa tuktok na may mga utak at katawan na kulang sa oxygen at umaandar na sa sukdulang hangganan sa loob ng 17 oras, halos imposibleng gawin yon. Gumagalaw sila na parang pagod na mga suso, nagsisiksikan at nawawala ang isa't isa sa dilim. Hindi na pwedeng lumala pa ang pagbaba nilang ito. Pagkatapos, bandang 8:30 ng gabi sa bottleneck, sumabog ang bundok. Isipin mong nakakapit ka sa isang 60 degree na pader ng puro, madulas na yelo sa gitna ng sobrang dilim. 3 talampakan lang ang naabot ng ilaw ng headlamp mo. Nilalamig ka na, kinukulang sa oxygen at natitisod dahil sa sobrang pagod. Pagkatapos, bigla mong naramdaman ang malalim at marahas na panginginig na dumaloy diretso sa mga bakal na spike ng iyong crampons.
Bago ka pa tumingin pataas, narinig mo na ang tunog. Hindi ito tunog ng nababasag na yelo. Parang tren na nahuhulog mula sa langit. Nabiyak na ang napakalaking glacier na nakausli direkta sa itaas ng bottleneck at isang tipak ng yelo na singlaki ng apartment building ang bumagsak mula rito. Direktang gumagsak ito sa makitid na lagusan ng bottleneck, eksakto sa daraanan ng mga pagod na umaakyat. Hindi man lang nila ito nakita, napaparating sa dilim. Nararamdaman lang nila ang bugso ng malamig na hangin at ang lakas ng mga blok ng yelo na kasinlaki ng sasakyan na bumabagsak. Tunay na nakakatakot na kaguluhan sa dilim. Pagkatapos, katahimikan. Nang tumigil ang ugong, agad na sinuri ang kalagayan ng isa't isa sina Wilco at ang iba pang nakaligtas. Sumigaw sila ng mga pangalan sa dilim pero hindi sapat ang mga sagot na bumalik. Ang unang nakumpirmang nasawi sa Serac ay isang Norwegian na climber na nagangalang Rolf Bay. Pumihit na siya pabalik mga 300 talampakan bago ang tuktok at naghihintay sa dalisdis para sa asawa niyang si Cecily na makababa ng tamaan siya ng yelo. Isang saglit nandoon siya, sa susunod na saglit wala na siya. Pero hindi lang si Rolf Bay ang napatay ng Serac. May ginawa ito sa mga umaakyat sa bottleneck na namasinagan ng liwanag ng kanilang headlamp nanlamig ang kanilang dugo. Nawala na ang mga fixed rope na ilang oras na inayos ni Nakos at Pemba kaninang umaga. Ang bumabagsak na yelo ay parang higanteng matalim na kutsilyo na tuluyang pumutol sa mga lubid at tinangay ang nag-iisang ligtas na daan pababa ng bundok. Biglang si Wilco van Rooyen at mahigit 100 pagod na mga umaakyat ay na-stranded sa taas na 27,000 talampakan sa pinakamapanganib na bahagi ng yelo sa mundo na wala talagang paraan para bumaba. Nagsimula ang pagkataranta. Alam ko iniisip mo, syempre nataranta sila. Ano pa bang mangyayari? Iba ang epekto ng pagkataranta sa 27,000 talampakan kumpara sa pagkataranta sa antas dagat. May ilang umaakyat na desperadong makalabas sa death zone ang nagpasya na subukang bumaba sa 60 degree na asul na yelo ng bottleneck nung gabing yon nang walang tali. Sa kasamaang palad, dumulas ang kanilang mga krampon sa madulas na yelo at nahulog sila ng libu-libong talampakan pababa sa bangin. Naglaho sila sa dilim, balisa at nagmamadaling hinanap ni Wilco ang sarili niyang grupo sa dilim. Hinahanap niya ang kaibigan niyang si Kees van de Gevel at ang Sherpa nilang si Pemba Gyaltse. Hindi sila nahulog, mas mabilis lang talaga sila. Pagdating sa tuktok, bumaba agad ng mabilis si Nakos at Pemba. Nagawa nilang mag-rappel pababa sa mga fixed line sa bottleneck ilang minuto bago bumagsak ang napakalaking ice Serac. Hindi niya alam pero kasalukuyan silang naglalakbay pababa sa mas mababang bahagi ng bundok papunta sa ligtas na Kampo 4 na walang kaalam-alam na sumabog na pala ang bundok sa likuran nila. Ibig sabihin, nahiwalay na si Wilco sa pinakamalalakas niyang kasamahan. Tinitigan niya ang madilim na kailaliman ng bottleneck at gumawa ng isang malupit at nakakatakot na pagtataya. Kung susubukan niyang bumaba sa yelo ngayon, mamamatay siya. Ang tanging option niya ay gawin ang bagay na kailanman ay hindi mo dapat gawin sa death zone. Kailangan niyang huminto sa paggalaw. Si Wilco, kasama ang kanyang kasamahan na si Jer at isang Italianong umaakyat bundok na si Marco Confortola ay gumawa ng maliliit at mababaw na ledge mula sa yelo sa taas na humigit kumulang 27,000 at 200 talampakan sa itaas ng bottleneck. Umupo sila, nyakap ang tuhod at naghanda na magpalipas ng gabing lantad sa matinding lagay ng panahon. Sa loob ng maraming oras sa sobrang dilim, kinailangan ni Wilco na aktibong labanan ang sarili niyang namamatay na katawan. Pinalo niya ang kanyang muka at pinagalaw-galaw ang kanyang nanlalamig na mga daliri sa paa sa loob ng kanyang mga bota. Pinilit niyang huminga sa sobrang lamig at nipis ng hangin habang sinusubukan ng hangin na pagyiyeluhin ang likido sa kanyang dibdib. Ginawa niya ito dahil alam niyang ang pagtulog sa death zone ay nangangahulugang hindi na siya muling magigising. Sa kabila ng pagsubok, nakaligtas si Wilco sa gabi. Pagsikat ng araw noong Agosto 2, napatingala si Wilco at minsang hiniling na sana'y di na siya nakaligtas. Parang eksena ng pelikulang katatakutan ang paligid niya. Nakakalat ang mga umaakyat sa bundok at ang iba'y nagyelo na sa kinauupuan. Ang iba naman ay dumaranas ng altitude sickness, halos hindi na buhay at hindi na makagalaw. Punong-puno ng yelong kasinlaki ng kotse ang bottleneck. Nahihirapan si Wilco makilala ang daan pabalik sa Kampo 4 at nakaproblema siya sa paghahanap ng ligtas na ruta. Literal ito. May problema ang mga mata ni Wilco.
Lumabo ang kanyang paningin. May ilan pa siyang nakikita pero alun-alun na ang mga linya, parang may hamog ang bintana. Naintindihan niya agad ang nangyayari. Sa taas na 27,000 talampakan, sobrang nipis ng atmosfera kaya halos walang nafi-filter na ultraviolet radiation. Kung walang snow goggles, pwedeng masunog ng araw ang iyong mga kornya dahil sa pagsalamin ng sikat sa yelo. Ito ay isang kondisyon na tinatawag na snow blindness. Sabi ng mga umaakyat, parang may dinurog na salamin sa ilalim ng talukap ng mata. Nawala ni Wilco ang goggles niyang panangga sa araw noon magulong gabi at agad niyang naintindihan ang nangyayari sa kanya. Kailangan niyang bumaba agad habang nakakakita pa siya para makagalaw. Tiningnan niya sina Jer at Marco. May frostbite ang dalawang lalaki at halos hindi tumutugon, hindi pa sila handang gumalaw. Ang paghihintay sa kanila ay mawawala ang natitirang paningin niya habang nakaupo sa yelo, kaya nagdesisyon siyang gawin ang tang-impasang may pag-asa para sa kanilang lahat. Tumayo siya, sinabi na aalis na at bumaba mag-isa. Wala siyang plano, alam lang niyang kailangan na niyang kumilos ngayon. Ang alternatibo lang ay manatili sa pagkakaupo na parang mabagal na pagkamatay sa taas na ito. Maingat siyang bumaba sa mga debris ng serak. Palala ng palala ang snow blindness niya bawat minuto dahil sa liwanag ng umaga. Pagkatapos, sa bandang itaas ng bottleneck, huminto siya dahil may 3 Koreanong umaakyat sa unahan niya. Isa ay nakaupo sa nyebe, tuliro at halos walang malay. Pangalawa, mahigpit na hawak ang lubid gamit 2 kamay, maputlang kamao at umaindayog ang katawan. Ang pangatlo ay nasa dulo ng lubid, nakabitin patiwarik sa ibabaw ng bottleneck. Tiningnan sila ni Wilco at gumawa ng hindi kapanipaniwala, ibinigay niya ang ekstrang gwante sa Sherpa guide ng Koreanong grupo. Yun na lang ang kaya niyang ibigay. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pagbaba at siya na ang haharap sa bottleneck. Ang 60 degree na asul na yelong pader na lumamon sa maraming umakyat kagabi. Pero ngayon ay araw na at ang mga lubid na nakaangkla na dapat sana'y gagabay sa kanya ay napunit, ngunit hindi tuluyang nawala. Sa ilang bahagi, may maikling lubid na nakabitin pa rin sa yelo, bagyang naputol ng serak, ngunit nakakabit pa rin sa ilang punto. Lumapit si Wilco sa una, kumabit at nagsimulang tumawid. Pagkatapos maubos ang bahaging iyon, kumalas siya at gumalaw pahalang sa yelo hanggang makita ang susunod na nakabitin na piraso, siya ka kumabit ulit. Parang pendulo, mula piraso hanggang piraso, mula angkla hanggang angkla. Bawat isa ay isang munting himala na hindi tinangay. Inubos nito ang lahat ng lakas niya. Puro hugis at balangkas na lang ang paningin niya. Tinatahak niya ang halos patayong pader ng yelo gamit ang pakiramdam at alaala, hindi paningin. Kumakapit ang krampo niya sa ibabaw, hawak niya ang lubid sa harap dahil di na niya lubos mapagkatiwalaan ng kanyang mata. Pero nalampasan niya ito. Sa ibaba ng bottleneck, humupa ang tarik at si Wilco ay nagpatuloy, mas mabilis na ngayon na pinapalakas ng iisang iniisip. Ang kampo 4 ay nasa ibaba niya kung saan man. Kailangan lang niya makarating doon, pero parang mali ang paligid niya. Ibang-iba ang dalisdis na sinusundan niya ngayon. Wala sa tamang lugar ang mga palatandaang natatandaan niya mula sa 3 nakaraang ekspedisyon. Patuloy siyang gumalaw dahil ang paghinto ay kamatayan. Pero sa bawat sandaang talampakan, lalo siyang hindi pamilyar sa lupain. Wala pa siyang paraan para malaman, pero nasa maling bahagi na siya ng bundok. Bumaba siya ng parang ilang oras, isang paa kasunod ng isa pa. Ang paligid niya ay naging parang puti at abong mansa sa namumulang mga mata niya. Pagod na rin siya, nauhaw, nagugutom at uhaw na uhaw sa oksigen. Halos wala nang maibigay ang katawan niya. Kailangan ng sinadyang desisyon sa bawat hakbang dahil hindi na napapadala ng malinaw na senyales ang kanyang mga binti sa utak kung maayos pa ang mga ito. Hanggang ngayon, wala pa rin kampo 4. Sa isang punto, huminto si Wilco at tumingin sa paligid. Talagang tumingin siya sa bawat direksyon, pinipilit makita sa kabila ng snow blindness ang mga hugis sa paligid niya. Wala sa mga ito ang tumugma. Iba ang linya ng gulod sa itaas niya, iba rin ang dalisdis sa ibaba niya. Ang buong anya ng bundok ay parang mali, sa parang hindi niya agad maipaliwanag. Pagkatapos, napagtanto niya, lubos siyang naligaw. Sa pagkabulag sa nyebe at pagkahilo dahil sa kakulangan ng oksigen, napadpad siya ng pahalang sa bundok.
Kaya imbes na bumaba sa rutang papunta sa Kampo 4 kung saan naghihintay ang kanyang grupo, tumawid siya sa maling bahagi ng K2 sa isang rutang hindi pa nagagamit ng kanyang grupo sa ekspedisyong ito. Nasa pinakahuling lugar siya na maiisip ng rescue team na hanapin. Ngayon, ganito ang sitwasyon. Buwan-buwan, gumagawa ako ng video para sa Patreon. Nandyan na ang babala. Hindi mo yan makikita kahit saan. Kung gusto mo, nasa description ang link. Karamihan ng tao sa ganong sitwasyon ay uupo na lang. Kung tapat ako, hindi rin ako sigurado sa gagawin ko. Pero tumingin si Wilco sa dalisdis sa harap niya at ginawa ang tanging desisyong naayon sa buong pagkatao niya. Patuloy siyang gumagalaw, paisa-isang hakbang, mga 5 talampakan bawat usad, humihinto para magpahinga, tapos pinipilit ang sariling makatayo muli. Lumiit ang mundo niya sa ilang talampakang malabong puti sa harap at isang utos ang paulit-ulit sa kanyang isip. Baba lang, tuloy-tuloy lang pababa. Ang matinding pisikal na pagod, pagkapagod ng isip at kakulangan sa oxygen ay tuluyang nagwasak sa kapit niya sa realidad. Nangibabaw ang mga guni-guni. Habang bumababa siya, nakita niya ang mga guni-guning umaakyat bundok na naglalakad sa tabi niya sa nyebe. Narinig niya ang malinaw na mga tinig na bumubulong sa hangin, nag-aalok ng mainit na tsaa. Iunat niya ang nagyelong kamay para abutin ng tasang di naman totoo, hangin lang na malamig ang nahawakan niya. Habang si Wilco ay paggalagala sa maling bahagi ng bundok sa deliryo, ang mundo sa ibaba ay takot na nanonood. Kumalat na sa buong mundo ang balita na bumagsak ang Serap. Tinutukoy na ito ng media bilang pinakamasaklap na trahedya sa kasaysayan ng K2. Sa base camp, desperadong tinatawagan ng Dutch team sa radyo ang mga nasa bundok para malaman kung sino-sino ang nakaligtas at kung sino-sino ang hindi. Milagrosong nakaligtas sina Cass at Pemba Sherpa sa bottleneck at ligtas na sila sa mas mababang kampo. Ngunit labis silang nagdadalamhati, hindi pa rin matagpuan si Wilco. Pagsapapit ng gabi ng Agosto 2, opisyal nang naiulat na nawawala si Wilco. Samantala, sa gilid ng bundok, patuloy pa rin nagsusumikap bumaba si Wilco. Habang muling bumalot ang dilim sa ikalawang pagkakataon, napagtanto niyang haharapin niya ang ikalawang gabi sa lantad na death zone na walang tent, sleeping bag o tubig. Nagpatuloy siya sa paglalakad at nakakita ng maliit na espasyo sa batong nakausli sa timog na bahagi ng bundok at sumiksik siya roon. Nagsimula na ang huling paghina ng kanyang katawan. Mabilis na sinisira ng malalang frostbite ang kanyang mga daliri sa paa. Ang kanyang naghihingalong utak ay napuno ng kakaibang init na nararanasan ng mga biktima ng hypothermia bago mamatay. Unti-unting nawala ang matinding sakit ng kanyang snow blindness, napalitan ng manhid at kawalang pakialam. Unti-unti na siyang nawawala. Ito na ang katapusan. Sa base camp sa ibaba, nawala na ng pag-asa ang kanyang grupo. Walang dapat nakaligtas matapos ang 48 oras na lantad sa death zone nang walang proteksyon. Umiyak sa communications tent, tumawag na ang mga pinuno ng ekspedisyon na kinatatakutan nila buong araw. Tinawagan nila ang asawa ni Wilco, si Helene, sa Holland at ibinalita ang malungkot na nangyari. Nawala si Wilco sa bundok, malamang ay patay na siya at mananatili na lang doon ang kanyang katawan magpakailanman. Agosto 3, 2008. Tinama ng araw si Wilco, hindi sana niya dapat iminulat ang mga mata niya. Ayon sa biyolohiya, dapat matagal lang tumigil ang tibok ng puso niya. Pero ang katawan ng tao, kapag naitulak na lampas sa hangganan ng medical na posibilidad, minsan ay tumatangging sumuko. Nagising si Wilco. Halos bulag na siya, namamaga at halos nakapikit ang mga mata, balot ng yelo. Tuyong-tuyo ang lalamunan niya, parang puno ito ng buhangin. Sa kabila ng pagod, naisip niya ang magandang ideya. May satellite phone siya sa bulsa. Kaya dahan-dahan niya itong inilabas gamit ang nanghihinang mga daliri. Hindi niya maintindihan ang mga numero at simbolo sa screen dahil malabo na ang paningin niya sa snow blindness, pero hindi rin naman niya ito kailangang basahin. Ang kanyang makakapal at nagilong mga daliri na tinamaan na ng frostbite ay hirap na hirap sa pagpindot ng mga buton sa keypad. Alam niya kung paano gamitin ang speed dial kaya pinindot niya ito at inilapit ang telepono sa tainga. Libo-libong milya ang layo, sa Netherlands, tumunog ang telepono ni Helene van Rooyen. Sinabihan siya na posibleng patay na ang asawa niya. At pagkatapos ay narinig niya ang kanyang boses. Basag, mahina, halos hindi makilala. Pero alam niyang si Wilco yon. Sa kabila ng static at malakas na hangin ng Karakoram, sinabi niyang buhay siya pero di alam kung nasaan. Pagkatapos, naputo lang tawag pero sapat na yon.
Agad na kinontak ni Helen ang Olandes base camp team. Parang rumagasa sa kampo ang matinding pag-asa. Buhay si Wilco. Pero nasaan siya? Ang K2 ay isang napakalaking bundok. Ang Olandes na technical na koponan sa base camp ay agad na kumilos. Nakipag-ugnayan sila sa satellite provider na maaring gamitin ang digital pings mula sa satellite phone ni Wilco para matukoy ang lokasyon niya. Bumalik ang datos, ngunit ito ay nakalilito. Hindi tumugma ang mga coordinates sa karaniwang ruta ng pagbaba. Wala siya sa normal na ruta. Nasa malayong gilid siya, nakabitin sa isang napakalaking bahagi ng bundok na walang daan. Samantala, sa bundok, halos ubus na ang oras ni Wilco. Parang yelo na ang mga daliri niya sa paa sa loob ng kanyang bota. Parang paste na ang lapot ng kanyang dugo. Puro matinding puti na lang ang nakikita niya. Nang tumama ang araw sa bundok, sa malabong paningin dahil sa snow blindness, nakita ni Wilco ang dalisdis ng glacier sa ibaba niya. Hindi ito mukhang kakaiba, pero parang mas mababa ito kaysa sa mga bangin sa paligid. Hindi niya alam kung saan ito patungo. Wala na siyang plano. Desperado na siya at alam niyang hindi na siya pwedeng manatili sa batong yun. Kaya pinilit niyang tumayo gamit ang mga paa niyang halos wala ng pakiramdam, humarap sa yelo at nagsimulang gumapang pababa. Bumabaon ang mga tulis ng krampon sa dalisdis, ang mga kamay sumusuntok para makakapit, madalas dumudulas kapag bumibigay ang binti. Pagkatapos, may hindi inaasahang nangyari. Tawagin mo mang swerte, milagro o huling gantimpala para sa isang lalaking tumangging tumigil sa paggalaw. Alam mo, ang K2 ay hugis pyramid. Magkaibang muka ng piramideng iyon ang timog na muka at ang karaniwang abruzzi root. Sa ibaba, kumikipot ang bundok at nagtatagpo ang dalawang muka sa isang punto, parang ilog na dumadaloy sa pagitan ng pampang hanggang dagat. Ang direksyon pababa ay tumama mismo sa pinakailalim ng pagkipot na yon at sa dulo ng lagusang yon, eksaktong nasa lugar kung saan nagsasama ang dalawang muka ng bundok na roon ang kampo tatlo. Pero wala talagang alam si Wilco. Patuloy lang siyang gumalaw ng dahan-dahan. 5 hakbang, pahinga. 5 hakbang ulit, pahinga. Pagkatapos, bigla na lang may nakita siyang mga tolda. Hindi niya makita ang kulay o detalye, puro madidilim na hugis lang sa puti na di bahagi ng bundok. Lumapit siya sa mga iyon na parang isang taong gumagapang papunta sa tubig sa gitna ng disyerto. Nang marating ni Wilco ang talang nylon, halos bumagsak siya dito. Mas kamangha-mangha pa, ang mga tent na nahulugan niya ay pagmamay-ari ni Kas at Pemba, sariling mga kakampi niya. Kasama ang dalawang umaakyat sa pagsagip sa mga na-stranded sa bundok. Dahil sa tawag ni Wilco sa kanyang asawa gamit ang satellite phone, ilang oras na nakalipas umakyat sila sa Campo 3 at hinanap siya sa mga dalisdis. Ngayon, basta na lang siyang pumasok sa kampo. Nang makita ni Kas at Pemba ang papalapit na figura, halos di nila makilala si Wilco na para siyang multo. Puno ng paltos ang kanyang muka dahil sa sunog sa araw at banayad na frostbite. Namaga at nakapikit ang kanyang mga mata dahil sa snow blindness. Duguan ang kanyang bibig matapos numumoy ng matigas na yelo, pero siya ay buhay. Agad nila siyang hinila, dinala sa isang tolda, pinainit ang kalan at sinimulang pilitin siyang uminom ng mainit na tsa at mga gamot na makapagliligtas ng buhay. Sa unang pagkakataon sa loob ng 48 oras si Wilco van Rooyen ay wala na sa yelo, pero hindi pa tapos ang pagsubok. Kailangan pa ni Kas at Pemba ibaba ang isang bulag at grabeng tinamaan ng frostbite na lalaki sa natitirang libu-libong talampakan ng technical na ruta. Inabot ng ilang araw ng matinding hirap at maingat na pagsisikap kung saan sina Pemba at Kas mismo ang gumagabay sa bawat hakbang ni Wilco pababa sa mga lubid. Pagdating nila sa advanced base camp, tuluyan nang bumigay ang mga paa ni Wilco. Hindi na siya makalakad kaya kinailangan siyang ilipad ng helikopter ng militar ng Pakistan. Malaki ang kabayaran ng kanyang kaligtasan mula sa bundok. Nawala lahat ng mga daliri sa paa ni Wilco dahil sa matinding frostbite at ang tagumpay ng ekspedisyon ay tuluyang natabunan ng matinding trahedya. 11 ang namatay sa loob ng 48 oras na yon, pinakamaraming nasawi sa kasaysayan ng K2 sa isang insidente. Isa sa mga nasawi ay si Gerard MacDonald, kasamahan at kaibigan ni Wilco na namatay bilang bayani matapos tumangging bumaba at manatili sa bottleneck upang subukang iligtas ang naipit ng mga Koreanong umaakyat.
Pumunta si Wilco van Rooyen sa K2 upang tapusin ang 13 taon ng nakabimbing laban at muntik nang hindi makaligtas. Ngunit sinubukan ng mag-amang Sherpa na akyatin ng K2 na may imposibleng kondisyon. Habang paakyat sila, nakita nila ang isang 80 talampakang bangin na tinalikuran ng lahat ng ibang umaakyat dahil ang pagtawid dito ay nangangahulugan ng kamatayan. Nilundag pa rin nila ang bangin. Narito ang dahilan at mga sumunod na pangyayari.